Oras sa udyat, 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Martes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre. Sa ngalan po ni Lakay Boss Deo Macalma, pansamantala niyo pong mapapakinggan sa Impapawid, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At makakasama po, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Sister L Elaine Apit. Diyos marahay na aga sa mga taga Bicol. Hello Para po. sa inyong paboritong programa, ang Damdaming Bayan. Para sa DZRH, siyempre, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Talagang walang patid ang mga kontrobersyal na pangyayari sa ating bansa, Sister L. Nako, tama ka dyan, Lakay Romel. Matapos nga manahimik at hindi agad sumagot ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon, naglabas siya ng statement, Lakay Romel, at medyo mabigat at malalim ang naging pahayag ng Pangulo, lalo na yung word na chinichirya. Sa madalit salita, naging palaban no? ang tono ng presidente kahapon. Doon ito po ay kanyang sagot sa pronouncement laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang matagal na pananahimik, nako, biglang sumabog ang presidente kahapon, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang pagkakataon na siya ay nagsalita para sagutin ang mga seryosong paratang ng vice-presidente. Siguro, parinig ba natin, Lakay Romel, kaperaso Sige, lang. parinig nga muna natin. Pahapiwan nga natin yung natin. pahayag ni Presidente Bongbong Marcos kahapon. Please. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Ayun. At napuldukan na nga ang matagal na pagbibigay ng pasensya ng presidente laban sa mga binibitiwang atake ng kanyang busy. Pero may tila sagot naman dyan agad ang Vice President Lakay Romel kung saan kinwestiyon niya ang umano'y hindi pagkilala sa kanya bilang ikalawang Pangulo ng bansa. Sige, pakinggan naman natin ang tinig ni Vice President, si Vice President Sara Duterte. Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa President. Pero apparently, they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern.
So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Yan naman ang Yan. tinig ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ang programa natin ay Damdaming Bayan. Kaya Ayan. bukas po ang aming mga social media accounts, DZRH News Facebook page, DZRH News YouTube channel. Pwede po kayo magpahayag ng inyong damdamin tungkol po dito sa nangyayari sa ating bansa. Ang masasabi ko lang kay Romel, sana naman Matapos na to. Tayo naman dito, binabalansin natin. Tingnan nyo, naunang nagpahayag ang presidente. Syempre, in fairness, pasagutin din natin ang Vice Vice Presidente. Pero bago tayo magtungo Pero dyan, ito mukhang marami ang makaka-relate dito, kay Romel, dahil hindi lang to malapit sa sikmura. Nasa sikmura ito. Oo, nararamdaman to. Damang-dama talaga ito. Oo. Sapagkat yung ilang pong taxi driver, nagpatupad na ng dagdag na 50 pesos Sa flag down rate. na flag down rate Dahil sa taxi. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. petrolyo. Ayan. Ang apektado dito, mga commuter. Syempre. Oo. Pero kasi, sasabihin naman ng mga taxi driver, wala na kaming kinikita. Kasi Wala ang kaming taas ibang ng, magagawa, kundi magtaas din ang aming singil. So, nasa shoulder ito ngayon ng Otherwise, commuters. mas maigi pa na gumarahe kami kaysa naman na mapapagod ka lang. At tapos pag uwi mo sa bahay, wala ka man lang take home pay. Sayang lang din, hindi ba? Yun yung Kaya alamin natin nga ang pulso ng ilan sa mga taxi driver at kasama nga ang ating kasamang si Edniel Parrosa. Edniel, mula sa EDSA Mandaluyong. Edniel, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay Romel at Sister L. Epektibo na ngayong umaga ang higit sa pisong increase sa presyo ng gasolina. Kaya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng halaga ng langis, nagkatapad na rin ng 50 pesos na flag down rate ang ilang taxi dito sa kahabaan ng EDSA. Narito tayo sa isang paradahan ng mga Cambio King sa Mandaluyong kung saan may sticker na yung mga gaya ni Mang Fernando reject ng approval mula sa LTFRB para sila ay maningil ng mas mahal na pamasahe. Dahilan niya, parang wala rin naman ito dahil tuloy-tuloy naman ang bawas sa kanilang kita dahil sa increase sa gasolina. Sa iwalay natin panayam sa iba pang driver, gaya ni namang Telito at Lito. Sinabi nilang nasa proseso na rin ang kanilang operators para magtaas ng flag down rate. Pero pangamba nila, baka lalo naman silang mawala ng pasahero kung magmamahal ng pamasahe. Kahit ang totoo niyan, hindi naman itinaas ang kanilang running meter o yung kada 3 kilometers o 3 meters rather, tatakbo ng kanilang mga taxi. Pakinggan natin sila. Wala nang dinagdag dun sa namin sa per kilometers. Ngayon, ang marating epekto sa amin yun kasi mababawasan kami ng pasahero. Akala ng pasahero, mataas na yung babayaran nila. So, mukhang hindi naman makaka-apekto sa pasahero. Wala, kasi alimbawa, dati binabayaran ng pasahero 150, may 160 lang. So, inaano ko na, mapupunta na kami sa JPAP, inaayos para pati. Ang damdaming bayan ng ating mga kababayan dito sa bahag dito ng EDSA. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas malinaw, mas maganda, mas nabibigyan ng oras ang bawat panig ng issue, mas naiintindihan kasama ang nag-iisang lakay ng Pilipino, si Lakay Deo Macalma. Ayan, napakinggan natin ang sentimiento ng ilan sa mga taxi driver. Ang nakakalungkot nito, Sister L, sige, bigyan natin ng consideration syempre yung concern ng mga taxi driver. Pero, bigyan din natin ng isaalang-alang din natin ang interest ng mga mananakay. Yes, Kaya yung ba yung sinasabi natin. 50 pesos na additional flag down Flag down rate? rate, oo. Hindi ba? Parang masyado yatang ito,
mabigat. Kasi yung iba, minsan nagta-taxi dahil wala lang silang Tama. choice, wala nang masakyan. So, kailangan mag-taxi. Kahit mabigat sa Kahit bulsa. mabigat sa bulsa, makapunta lang. Lalo na yung mga nagpapagamot, Lakay Romel. Oo, marami tayong mga nakikitang ganyan yung sitwasyon na alam mong hirap na wala ng pera pero walang choice para makapunta ng ospital, magta-taxi na lang. Saka dapat bigyan natin ng sapat na impormasyon yung publiko, particular yung mga tumatangkilik sa taxi. Kasi baka mamaya ay nalilibang sila sa mga issue. Doon nakatutok ang atensyon nila. Ngayon, pagsakay nila ng taxi, May dagdag na? napanood ko, nagbabangayan si Presidente at si Vice President Duterte, kahapon lang or kamakalawa lang. Ngayon, pagsakay ko may additional 50 pesos. Siguro sabi ng taxi driver, ano ang connect? sabi siguro, hindi mo napapansin. Hindi mo ba alam, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa pa yun. Ilang weeks na magkakasabay nung nakaraan, bagamat sabihin na natin may katiting na rollback. Pero ang problema nga Lakay Romel, katiting ang rollback, pero kapag ka naman nag-increase, may price increase, aba naman bawing-bawi. Diyos me marimar, parang anong nangyari? Lagi yung sinisisi yung giyera sa ibang bansa. Parang baka tanungin na tayo na, bakit kami lagi? Bakit ganon? Ang tagal na namin nagbabangayan Humihingi kami ng paliwanag bakit ganito ang nangyayari sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa lang ang isasagot niya. Dalawa lang. Kasi may gulo sa gulpo. Pangalawa, kasi deregulated ang industriya ng langis. Wala na bang ibang paliwanag? Wala ba tayong pwedeng magawa para kahit paano Lakay Romel, hindi man mag-rollback, maging stable man lang. Yung hindi na yung every week, mayroon kakabaka. Naku, kailangan ko ng kumita ngayon dahil baka mamaya mag-price increase na naman yung presyo ng gasolina. Wala na ako, nasa ina. Sabi nga nila kay empty na. At saka, hindi ba po pwede na kahit once in a while, makarinig man lang tayo sa mga kaukulang opisyal ng gobyerno, particular sa mga kinatawan ng Department of Energy na ang pahayag tumataas ang halaga ng produktong petrolyo. Pero huwag kayong mag-alala. At gumagawa kami ng paraan para kahit papaano maibsan ang epekto ng oil price. Kasi wala akong naririnig na gano'n. Basta inanunsyo. Asahan na po natin. Asahan na po natin na by next week. Sa kabilang banda naman Lakay Romel, pinipilit naman nating intindihin kasi sa bagay, pinipilit naman po nating intindihin dahil sabi nga hindi nyo naman alam kung paano pero hindi naman po totaling walang alam naman po namin kahit paano po may alam kami. Kaso ang nangyayari minsan Lakay Romel na monopolize ng mga negosyanteng iba tapos sasabihin may oil price increase next week. Yung oil nyo ngayon, yung petrolyo nyo na kinuha ngayon, hindi naman yan apektado ng increase nito nakaraan, yung stock nyo pa yan. Pero ipapasa nila, meron ng patong dahil mayroon nga ng nagtaas patong. sa Kaya naman, international market. ang laki-laki ng yumayaman sila habang tayong mga Pilipinong mahihirap, pahirap ng pahirap. Speaking of pahirap ng pahirap, eto, napapanahon. Ang ating panauhin ay walang iba kundi si Secretary Larry Gadon. Matagal-tagal nating hindi nakausap ito, Lakay Romel. Siya ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ayan, tamang-tama, pinag-uusapan natin direkta sa sikmura. Magandang umaga, Secretary Larry Gadon, Romel Fuertes at Elaine Apit sa programang Damdaming Bayan sa ngalan ni Boss Deo Macalma. Good morning, sir. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, Apo Lakay Romel at saka si Sister El. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Kayo ay kumakatawan sa sektor ng mahihirap. Ano ba ang tingin ng mga maralita dito sa umiinit na bangayan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, Secretary Larry Gadon? Unang-una sa lahat ay nakikita naman natin na talagang maling-mali naman yung tinuran ni Vice President Sara Inday Duterte sa kanyang vlog, no? Dahil doon ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Umuulan doon yung mga PI niya. At yung pagbabanta niya na pag kaming nangyari sa kanya ay
nag-hire na siya ng assassin para patayin si BBM, si Lisa, at saka si Martin. Yun ay talagang totally out of control yung kanyang sinabi. In fact, pwede na siyang kasuhan sa bagay na yan. In fact, nagsalita na ang DOJ na siya ay patawag at isusumpi na siya at liliwanagin nila kung ano yung assassin na sinasabi niya. At meron din talagang presidential decree dyan sa bagay na yan, 110, na nagsasabi na may kaparusahan ang magplano ng pagpatay sa chief executive at sa pamilya nito. Yung namang mga nangyayari niyan sa Quadcom, sinasabi nila na politically motivated daw. Oo, yung mga pag-uusisa tungkol doon sa budget. Ay unang-una, ito dapat nating intindihin. Sino ba humingi ng mahigit 2 bilyong budget? Siyempre, nung nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng hinihingi mong budget? This is times 2 than the previous administration. Hindi napag-alaman doon na may mga confidential funds, may mga intelligence funds na ganyan. O para saan tong confidential funds? Saan nagamit ito? Yung nakaraan na taon, paano mo ginamit yung confidential funds? Bakit na ngayon humihingi ka ng doble-doble? O yun ang dahilan. Kung ba naman hindi naman siya humingi noon, wala naman pwedeng masabing politically motivated na investigation. Natural, alam mo yung mga congressman, pera ng bayan yung budget na i-release natin. Kaya siyempre, karapatan din nila, at hindi lang karapatan, kundi tungkulin nila na usisain. So hindi yan politically motivated. Ikaw ang humingi, ikaw ang magpaliwanag, ayaw mo ipaliwanag, pati yung nakaraan, ayaw mo rin ipaliwanag, at ito pang matindi. Lumalabas na doon sa kanilang naunang mga disbursement, ay merong mga pangalan na kagaya ng Mayor Grace Piatos na hindi naman totoong tao. Merong Fernando Tempura, merong Carmen Nova. Na, yung mga snacks na siguro yung nagsusulat nung report nakakita na lamang ng mga snacks doon sa kanilang pantry at yun ang pinaglalagay na pangalan. Until now, they cannot prove those people. The existence of those people. Kagaya ng Mayor Grace Piatos, 25 million in just one disbursement. Saan ka nakakita ng ganun? And not only that, in 11 days, nakapag-disburse ka ng 125 million. Hindi ka naman police agency. So, asan yung, meron ka bang, meron kang network ka to do that in 11 days? Parang naman imposible yun. Diba? Kaya lahat yun imbento. Kung inuusisa yan ng Kongreso, dahil kasi meron siyang ginawang kababalaghan. Hindi naman yan mag-uusisa kung walang kababalaghan pero Secretary Larry Gadon, given all the circumstances at batay sa inyong pag-ikot sa sektor ng mga mahihirap, ano sa tingin nyo ang kanilang general sentiments tungkol dito sa bangayan ng dalawa sa pinakamataas na leader ng bansa? Ang general sentiments nila, may mga pailan-ilan na ako nakausap. Ang kanilang sinasabi ay sila ay nadidismaya dito kay BP Indar Sara sapagkat noong siya ay ibinoto na kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, ang inaasahan nila ay siya ay maging katuwang, katulong at mag-coordinate kay Presidente. Dahil ang tungkulin ng Vice President nakasaad sa ating konstitusyon na ang tungkulin ng Vice Presidente ay to assist the President in the performance of his duties. Paano mo i-assist yung Presidente? Lahat ng sinasabi mo, taliwas kay Presidente. Lahat ng kinikilos mo ay laban kay Presidente. Ngayon, plano mo pang ipapatay. So therefore, you are, ang sabi ko nga dyan, she is mentally incapacitated. So pwede mo siyang tanggalin. Pwede siyang ideklara ng Kongreso as incapacitated. Hindi naman pinaliwanag sa konstitusyon na ang incapacity ay kinakailangan physical lang. Pero kung yung utak mo, yung kaisipan mo ay incapacitated ka, nagpaplano ka magpapatay ng presidente, pati pamilya ng presidente, papapatay mo, pati yung speaker, tapos mura pa ng mura doon sa presidente, in public yung ginagawa mo, paano mo masasabi na you are still mentally capacitated?
to perform your role as Vice President. Pero hindi na. Kaya ako, minumungkahi ko sa Kongreso, filean nyo na lang yan na ano yan. I-declare nyo na lang siya mentally incapacitated and then mag-elect kayo ng bagong Vice President. Sa ngayon sa Konstitusyon, pwede mag-take over muna ang Speaker, ang President of the Senate. Or kung hindi, ay yung Speaker of the House, or they can choose from any of the members of the Congress, which include Senate and the House of Representatives. Opo. Secretary Gadon, sir, of course, nabanggit na nga po natin, pinag-uusapan natin yung mga naging pronouncements ni Vice President Sara Duterte laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang Pangulo po ay sumagot na rin po kahapon. On your end po, ano po ang magiging action po na gagawin, na magiging action? And at the same time, Secretary Larry Gadon, ano ang pwede mong maipayo sa ating Vice Presidente bilang sabi nyo nga po, ang sentimiento ng ating mga kababayan, ng ating Vice Presidente ay katuwang dapat ng ating Presidente, lalo na po sa pagpapaganda, pagpapaunlad ng ating bansa? Alam mo, sa totoo lang, kahit pagka nag-uusap kami ni Presidente, napakamahinahon niya, napaka-disente at hindi nagtatanim ng galit. Ngayon ko lang siya nakita talaga na nag-react. Dahil dati yan, hindi nagre-react yan kahit na anong sabihin sa kanya ako na nga naiinis sa kanya dati dahil na hindi siya kumikibo pero ngayon, for the first time, nag-react siya. Tama lamang naman yon dahil tama rin yung sinasabi niya. Kung ang presidente mismo ng Pilipinas ay kaya nilang pagplanuhan ng pagpatay, what more pa yung mga ordinaryong tao? Ibig sabihin, anytime pwede nilang ipapatay na parang manok at baboy. Yung statements kasi na yun, to make it public, to be known to all Filipinos nationwide na meron akong kinausap na tao para patayin yan, si Bongbong at saka si Lisa at si di ba napakasama naman yun? Vice President ka, you are the second highest official of the land, and then ina-announce mo sa buong mundo na meron kang plano na ipapatay yung presidente natin. That is totally out of control, yung pag-iisip na yan. At Secretary, granted for the sake of argument na i-consider yung inyong mungkahi or panawagan sa Kongreso na ideklarang bakante ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Ang tanong, hindi ho kaya ito lalong maging mitya ng kaguluhan sa ating bansa, Secretary Gadon? Hindi, sapagkat kaya nga nagkaroon ng proviso sa konstitusyon na pagka ang isang president or vice president ay incapacitated, mayroong pamamaraan ang batas na yan ay iresolbahin. Hindi yan magdudulot ng gulo. In fact, lalo lang yan mag-create ng stability sapagkat inihain yan sa batas sa saligang batas na pagka merong nangyari sa presidente o sa vice president, ito ang inyong susundin na proseso. So, hindi yan magkakagulo kundi bagkus ay mag-create pa yan ng political stability. Okay. Siguro ang na lang natin so ang magiging action, ano po ba ang magiging action natin dito, ang plano action dito, Secretary Larry Gadon, aside po dun sa iminungkahi po ninyo? Dahil may sagot din po ang VP Sara, sinasabi niya nga po na tila hindi daw po siya kinikilala at hindi po makatarungan na itinuturing po na national security concern yung kanya pong naging statement. Samantalang siya naman po ay meron din naman daw pong banta sa kanyang buhay, pero mukhang ipinawawalang bahala lamang daw po ito. Wala namang banta sa kanyang buhay. Meron ka bang 400 na security personnel? May banta pa sa buhay mo? Binawasan nga ng 73 yung kanyang security, but still she still has 400 security personnel. Anong banta ang pinagsasabi niya? Wala naman. Sabi niya malapit siya sa tao, sinong magbabanta sa kanya? At saka sinabi naman ng NBI at ng wala naman kami nakikitang banta. Kung saan-saan siya nagpupunta, meron ka ba narinig na banta sa kanya? Wala naman Okay.
With that, maraming salamat po, Secretary Larry Gadon, sa inyong oras. Thank you po, Maraming Secretary. Salamat at magandang umaga. Thank you. Thank you. At Good morning magandang umaga po. sa lahat. Ang inyo po napakinggan, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. I-ano lang din natin pala kay Romel kanina sa panayam ng 2x2 kay National Bureau of Investigation, NBI. Director Jaime Santiago. Sinabi niya na nakatakdang isilbi ng NBI ang sabina sa opisina ng ikalawang Pangulo dyan po sa Office of the Vice President ngayong umaga. So anytime siguro mamaya mag-follow up tayo dahil mukhang yan ay sisilbi na ng NBI. Oras muna natin, alas 8:38. Standby. Let Narciso, standby. Boy Gonzales, hanap buhay muna tayo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ultrasound and Malinaw, mas maganda. Mas nabibigyan ng oras ang bawat panig ng issue. Mas naiintindihan. Kasama ang nag-iisang lakay ng Pilipino. Si Lakay. Lakay Deo Macalma. Minus muna si Lakay Boss Deo Macalma. Ito naman ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At syempre kasama ko si... Ito po si Sister L, Elaine Apit. Meron tayong 14 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ngayon ay araw ng Martes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre. Yes, Ilang at araw na lang at Pasko na. 29 days na lang Ayun. mga kay Romel. Hello po sa mga ninong at ninang dyan. Mayroon na ba tayong nakahandang pamasko? Alam mo, may nakita ko. Nagano siya. Yung maliit na plastic, yung, Ano yun? yung ziplock, naglagay ng 20. Ang Aba? 20 ngayon, di ba, barya na? Dati kasi papel pa, di ba? Ngayon, ang 20, barya na. So, parang sabi ko, pag binigay kaya to sa inaanak, matutuwa. Pero alam mo, okay lang yun. Kahit magano, ang importante, naalala ka. Ayun. Oo. At saka, pwede namang gawing kahit hindi December 25, Pasko. Di ba? Ang importante. O, tsaka, ang importante siguro, healthy tayo. Healthy ang pamilya. Yun ang pinaka-importante. Anin mo yung maraming pera kung ikaw naman nakaratay sa baning ng karamdaman. No? Alam mo, diba? kahit Useless. gano'n ka pa kayaman, kapag ikaw ay nagkasakit, lahat ng pera mo mauubos eh. Kaya health is wealth. Ako tuwing maghiwalay ang taon, ang pasalamat ko talaga kahit na walang healthy tayo. Tama. Basta wala lang magkakasakit sa pamilya, okay na yun. Totoo ka dyan, Yun, Lakay diba? Romel. Yun yung pinakamalaking blessing na makukuha mo mula sa Diyos. Tama, diba? walang katumbas na blessing. Yes, kasi alam niyo, pagka nagkasakit, magkano gagastusin mo. Pero kung wala kang sakit, wala kang gagastusin. Tama. Pero ito, mukhang nakalimutan na ito, Lakay Romel, Nabasa ko to sa online, sabi, wow, parang very quick ang shifting, biglang nawala na sa eksena. Sino? Itong si Alice Guo, hindi makadadalo sa Pogo hearing. Ngayon daw dyan sa Senado. Tignan mo, pati sa issue sa Pogo, biglang diba, nawala sa eksena. Bagamat ang Pogo ay bawal na po sa Pilipinas, Pero si Alice Guo, totoo, nawala na ito sa eksena Nawala sa sirkulasyon, kumbaga. Nakalimutan na ng tao. Yung Alam mo issue niya, ng Pogo. Ay, pero nananatili yung standing order ng presidente na bago matapos ng taon, kailangan wala ng Pogo sa bansa. Sige. At sana naman wag po kayong magko-convert kasi yung iba. 'Di ba? Tama. Yung iba, ginagawa ko nyari ng gumagawa lang sila ng front. Walang ipinagkaiba yan na Sister L sa operasyon ng wedding. Porque bawal, ang ginagawa, guerrilla type. Ganun na nangyayari sa Pogo ngayon. Yun ang nangyayari. Na sana ay nababantayan. Pero alamin natin ang update mula dyan sa Senado dahil mayroon pong hearing yung tungkol po sa Pogo at hindi po makadadalo itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. RH28 Raymond Dadpa sa detalye. Laka Raymond. Magandang umaga, paring Raymond. Elaine, paring Romel, hindi makadadalo sa hearing tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o si Guo Huaping. Ito ang ipinarating na impormasyon ng opisina ni Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga POGO. Si Guo ay may kasabay na hearing sa korte kaya ito ang dahilan kaya hindi na siya makadalo sa Senate hearing. Si Sheila Guo ang inaasang makadadalo sa hearing ngayong umaga. Nauna nang inihayag ni Senador Ontiveros na ito na ang huling araw ng kanilang hearing tungkol sa Pogo. Gagawin ito maya-maya lang na alas 9 ngayong umaga bagamat ako'y pumasok doon
sa session hall ay wala pa naman yung mga inimbitahang mga bisita, bagamat marami nang nag-aabang sa gallery. Na una nang iniyayag o kasama din sa naging pahayag ni Senador Ontiveros ang mga opisyal mismo ng gobyerno ang na hindi naman niya tinukoy kung sino-sino ang mga ito na ang nagbibigay ng advice o nagbibigay ng tulong dito sa mga operators ng Pogo kung paano sila magrehistro bilang isang lehitimong mga business establishment, lalo na sa mga probinsya. Ngunit sa likod ng mga ito ay operation pa rin ng Pogo. Ito ang ating antabayanan mamaya kung ito'y malalantad, kung sino-sino itong mga binabanggit na mga opisyal na mga ito na siyang nagsisilbing advisor ng mga taga-Pogo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na paring Raymond Dadpa. Samantala, alamin nga natin kung ano mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sapagkat siya ay magkakaroon ng kabi-kabilang pulong sa United Arab Emirates. Let Narciso, magandang umaga. Marinlet. Good morning, Romel, Sister L. Nasa Abu Dhabi na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang isang araw na working visit. Ngayong araw ay nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Inaasahang personal na pasasalamatan ni Pangulong Marcos ang UAE President sa kabutihan nito sa Pilipinas. Matatandang isa ang UAE sa agarang nagpaabot ng tulong sa bansa matapos manalasa ang bagyong Karina at habagat noong Agosto. Hunyo naman noong nakaraang taon, nanggawaran ng UAE government ng pardon ang 3 Pinoy kabilang ang 2 nasa death row. At nito lamang Oktubre, 143 Pilipino pa ang ginawaran ng pardon sa ilalim ng amnesty program ng UAE. May meeting rin si Pangulong Marcos sa UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman sasaksihan ang paglagda sa kasunduan ng National Commission for the Culture and the Arts at ng Ministry of Culture of the UAE para sa kooperasyon sa sektor ng kultura. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marinlet. Yes, Romel. Ilang araw mananatili sa UAE ang Presidente Marcos at sino ang kanyang itinalaga bilang caretaker ng bansa? Isang araw lamang si Pangulong Marcos sa UAE. At habang wala nga siya, ang tumatayong caretakers ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla, at DAR Secretary Conrado Estrella de Surd. Bakit 3 ang caretaker ng bansa ngayon? Marami. Hindi ba unusual yan, Marinlet? Hindi naman. Nung mga nakaraan, sila na talagang 3. Parang committee siya na caretaker. Ano ang atmosphere dyan, Marinlet, sa Palasyo ng Malacanang matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang sagot sa mga patutsada ni VP Sara Duterte? Normal naman, Romel, pero ayun nga, yung kahapon, actually, nung sinabi ng Presidential Security Command na nag-dinoble yung seguridad sa presidente ay maging sa Malacanang compound ay mahigpit yung security. Ayun. Sige, maraming salamat Maring Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa inyo, Romel at Sister L. Samantala, security officer naman na humawak ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte, aktibo pa daw ito. Aktibo pa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Lakay Romel at Sister L, kinumpirma nga ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nanatiling aktibo sa serbisyo ang isa sa mga pinangalanang security officer na humahawak nitong confidential funds sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cesar Trinidad, bahagi pa ng AFP itong si Lieutenant Colonel Dennis Velasco na siyang itinurong nakaalam kung saan dinadala yung naturang pondo sa bahagi ng Department of Education. Dati umanong naka-assign si Velasco sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Pero ngayon ay nasa schooling na. Matatandaan sa pagdinig sa kamera,
sinabi ni DepEd Special Disbursement Officer Edward Fardo o Farda na may Nolasco o kay Nolasco nito idiniretso ang confidential fund pagkakuha nito sa bangko. Sa bahagi naman ng Office of the Vice President na mayroon din sariling confidential fund, pinangalanan din ng Special Disbursement Officer na si Gina Acosta ang isa ring military officer bilang tagatanggap ng Confi Fund. Ito ay si Colonel Raymond Lachica na kilala naman natin bilang kasalukuyang hepe ng VP SPG. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, Edniel, yes, Lakay Romel. ano ang balak ng AFP dito sa dalawang tinutukoy mo na senior military officers na dinadawit dito sa controversial na paggamit ng confidential funds? May VP Sara Duterte. Sila ba ay papatawag o papaano? Malalaman natin yan, Romel, maya-maya sapagkat nalito tayo ngayon sa Camp Aguinaldo at anytime ay, mamayang in an hour ay haharap itong ating mga kasundaluhan sa isang pulong balitaan at isa yan doon sa mga maaaring malaman sapagkat hanggang kagabi nung tinatanong natin sa AFP o ng Defense Press ay wala pa silang tahasan o diretsahang statement kung ano na yung gagawin moving forward. Basta kinumpirma ng public affairs ng AFP na active pa itong mga ito. Lalo na yung unang binanggit natin na nasa o dating VPSPG member Si Colonel Nolasco. Nasa schooling. Si Colonel Nolasco yung binabanggit mo, Edniel, hindi ba? Oo, at ito namang si Colonel Lachica ay matagal naman ng napangalanan dahil siya mismo ay current head ng VPSPG o yung security detail na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte. Nako, maraming dapat ipaliwanag yung dalawang opisyal ng militar na yan, Edniel. Kasi unang-unang itatanong, ano ang kasama ba sa function ninyo? Ang umakto bilang disbursement officer ng OBP, hindi ba? Tama, at makikita mo yung pattern. Di ba? OBP tapos sa DepEd kasi parehas na may Confi Fund. Ang parehong disbursement officer ang itinuturo ay silang dalawa. Pagka-release sa bangko, binibigay doon sa VPSPG members or officers bilang sila daw yung mas nakakaalam at eksperto kung tawagin doon sa kung paano nga naman gamitin yung confidential fund na maaaring maikonekta sa Intel Fund or Intelligence Fund kung depende sa paggamit ng pinaka-leader sa pagkakataong ito, VP Sara herself. Hindi sa hinuhusgahan natin yung sina Colonel Lachica at Colonel Nolasco, pero kung tatanungin mo mga ordinaryong mamamayan, parang talagang paghihinalaan kung ano ang kanilang say sa lalo pat confidential fund, Daniel. Hindi ba? At saka tawag nito malaking dagok na naman ito sa AFP na alam naman natin todo distansya na nga doon sa mga bangayan sa politika dahil pinipreserba ba yung pagiging professional ng organisasyon at yung pagsunod nga doon sa chain of command at pag-alang sa Constitution. Kaya lang kapag may mga ganitong political na mga nangyayari, nakakalagkad na naman yung ating AFP dito sa usapin na ito. At saka pinapayagan ba, isa pa ang Edniel sa palaisipan pinapayagan ba yung ganyang dual functions? Ikaw ay active military officers at the same time, ikaw ay nagtatrabaho sa dalawang bahagi ng executive branch ng gobyerno, ang OBP at saka ng DepEd, hindi ba? Pero ang malinaw ay by the time na under sila ni Vice President Sara, sila ay bahagi ng VPSPG. Talaga naman ang Armed Forces of the Philippines ay may i-deploy na security detail in or for both the President at the Vice President na under AFP. So syempre, pero ang tauhan ng AFP na na-assign sa VPSPG, kung ano rin nasabihin ng iyong ang iyong binabantayan pero makakaring magagawa kundi mag-function as is. Pero being a military officer, syempre ang function mo limited lamang sa pagbibigay ng seguridad. Other than that, mako-question kung meron ka pang ibang papel sa departamento ng executive. Tama. At yan ang dapat na ipaniwanag. At siyempre, mahinga natin ang bahagi ng pahayag, yung AFP. Kung meron man silang aksyon dito sa nababanggit. Pero kung matatandaan mo, dati nang nakalagkad yung ilan sa mga tauhan ng Army, pero dito sa sa usapin ng paggamit ng pondo, kung matatandaan po yung mga youth seminar ba yun o yung youth summit ng OBP, na AFP pala ang gumastos. Yan ay dumistansya rin ng AFP
At mukhang nagamit, yun ang lumalabas, mukhang nagamit yung mga programa ng AFP para dito sa disbursement ng pondo. Malalaman natin mamaya this time kung ano magiging specific na reaction ng Sangguniang Lakas sa panibagong issue na ito, lalo pat may bagong pangalan at lumalabas na member niya dati ng VPSPG. Okay, maraming salamat Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Ayan na masakit pati yung AFP nakakaladkad na tuloy dahil sa pagkakadawit ng dalawang opisyal na ito, sina Colonel Nolasco at isang Colonel Chica. Medyo masalimuot ang issue na yan, Lakay Romel, at alam nating mahabang usapin pa yan dahil mukhang may mga taong involved na wait lang, parang bakit involved siya doon? Bakit kayo napunta dyan? Anong ginagawa mo dyan? Ang papel nyo magbantay lang sa opisina ng sa magbantay lang at siguruhin ang seguridad provide ng security. Vice Presidente. Bakit pati yung confidential fund nagkaroon kayo ng papel, hindi ba? Oo. Pero alam mo, Lakay Romel, nabanggit din natin kanina si Alice Guo. Alam mo, nabanggit, tama ka dyan, Sir Victor De Leon Lima na nakatutok sa atin ngayon. Uy, ang Vic De Leon Lima, kamusta ka na, idol, sir? Binabanggit niya kasi nakalimutan na din ng tao. Etong babalik bukas dyan sa PNP Custodial Facility na si KOJC Pastor si Apollo Kibuloy. Si Apollo Kasi di ba siya ay naka-confine dyan sa Philippine Heart Center. So sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, dahil bumubuti na ang kanyang kalagayan, mukhang ibabalik na siya. Pero sumasailalim pa rin siya sa mga obserbasyon, and of course meron pa daw na panibagong medical examination na isasagawa, pero pinayagan na siyang bumalik dyan sa PNP Custodial Facility. Ayun. At bukod kina sa issue kina dating Mayor Guo at Pastor Apollo Kibuloy, mukhang pansamantalang nawala sa radar ng mga mamayan ang nalalapit na halalan sa 2025. Oo, mukhang nalimutan natin yung eleksyon, Lakay Romel. Pansamantala, yung usually, mga ganitong panahon, mainit na. Marami nang nagpaparamdam. Oo, mainit na. Pero dahil sa nangyayari ngayon, pero ang masakit lang sa nangyayari ngayon, Pilipino ang naapektuhan. Lalo ang sabi na yung ng mga spin doctor at mga PR ng mga political na mga kandidato, wag muna tayong magpapansin ngayon. Kasi ang atensyon ng bayan nandun sa issue ng bangayan ng pangalawang pangulo at ng presidente natin. Sayang lang ang publicity effort. Di ba? Pero alam mo, Lakay Romel, sa kabilang banda siguro yung mga politiko, lalo na tayo po ay naghahangad na magserbisyo sa kapwa. Okay lang na hindi kayo mapagtunan ng pansin. Kung bukal naman sa loob ninyo ang pagtulong sa kapwa at gusto na talaga ninyong makatulong sa ating mga kababayan, alam naman natin, Lakay Romel, na napakarami pa pong apektado ng mga nagdaang bagyo na sana po ay napagtutuunan natin ng pansin sa ngayon. Marami pong nangangailangan, lalo na po yung mga nawala ng hanap buhay, mga magsasakang hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin nakakabangon, na ang nagiging epekto naman yan ay ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ating mga pamilihan. At nakalulungkot na dapat sana ay doon tayo nakatuon, lalo na po holiday season. At papasukin muna natin ang report na manggagaling, sabi natin eleksyon. Ito, COMELEC. Kinundi na nangyaring pagpatay sa isang election officer sa Lanao del Norte. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Kinundi na nga ng COMELEC ang nangyaring pagpaslang sa isa nilang election officer sa Lanao del Norte. Sa inilabas na payag ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, hindi lamang ito may turing na krimen kontra sa mga public servant, kundi isang pag-atake sa demokrasya. Sabi ni Garcia, ang ganitong insidente ay nagdudulot lamang ito ng takot at pagkaantala sa proseso ng halalan. Bago itang pinaslang ang acting election officer na si Nunungan Lanao del Norte na si Mark Orlando Ballecer II sa bayan ng Salvador, Lanao del Norte, kung saan inaalam pa ng COMELEC ang kompletong detalye sa nangyaring krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ng COMELEC sa mga otoridad para sa investigasyon habang nakikiramay sila
sa pamilya ng naulila. Gumagawa na rin ng hakbang ang COMELEC upang hindi na maulit pa ang naturang insidente. Ang Lanao del Norte, bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAM na makasagawa ng kauna-unang parliamentary poll sa susunod na taon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Pero Lakay Romel, may shout out lang ako, nakatutok sa atin Sino ngayon, yan? no? Ang PNP Region 5, ayan, si Police Brigadier General Andre Dizon. Ayan. Good Hi morning. Jen, good morning po at shout out sa PNP Kasurug Caps. Ayan, lagi nakatutok yan sa DZRH, Lakay Romel. At Good morning po sa inyo. At sa harap ng umiiral na political noise sa bansa, kamusta na ba ang palitan ng piso laban sa dolyar? Alamin nga natin yan mamaya. Kung wala kasi yung business correspondence ni Lakay si Sir Michael Guy. Ayan, Last time, medyo nakakabawi na ang piso Oo. Kaso nung nakaraan parang ano ba? Ngayon ay base 50 dito sa nag-59 Nagbukas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 59 pesos. Ayan. Ayan. Sige, mamaya talakayin natin yan kasi sigurado magkakaroon ng epekto pagka ganitong merong ingay politika. Kadalasan ay ilang ang mga investor dyan. Yun yung sinasabi natin na kapag ka may mga ganitong nangyayari, bakit tayo naapektuhan? Maliban po sa tayo ay kagulo na hindi na natin alam ng anong gagawin, yung mga investor kasi, of course, ekonomiya ng bansa yan, trabaho, Lakay Romel, nakaka-apekto din dahil paano ka nga naman may encourage kung ikaw ay mag-i-invest tapos bilang hindi medyo magulo ang sitwasyon. Hindi lang medyo talaga magulo talaga. Kung ikaw isang investor, syempre pagka negosyante, yung mga yan matatalino talaga yan pagdating sa pag-invest. Ayaw nila ng mga ganyang aberya sa negosyo. Kahit sino naman, di ba? Maraming kinukonsidera ang isang negosyante bago yan mag-invest at kasama nandiyan ang peace and order. Ayan. Oras natin, Kuyang Ray Nadar. Alas 9:07 ng umaga. Babalik pa tayo makalipas ang papalastas na ito. This time check is brought to you by Tuloy po tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Pansamantala pong napapakinggan sa impapawid at napapanood, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit. At shout out lang kay Romel sa lahat ng mga nakatutok sa ating mga viewers at listeners, gayon na din sa ating mga bashers. Ayan. Asumagay, hindi naman talaga nawawala yung mga basher. Actually, Lakay Romel, Okay kapag lang ka may yun. basher ka, okay lang. Alam mo kung bakit? Tama. Mas ginaganahan ka. At saka napapansin ka Oo. Di ba? Kaysa yung wala kang basher, wala ka lang. Kaya yung nagbabash sa atin dito sa YouTube, we love you. At salamat sa pag-monitor nyo sa amin. Yes, salamat kasi alam namin nakikinig talaga kayo sa amin. Blessing yan. Blessing in disguise. At iginagalang namin ang inyong pananaw. Kahit na yun totoo. kontra sa inyong paniniwala na kami ay ganoon at ganyan. Di ba? Okay lang yun, Lakay Romel. Pero ito na Lakay Romel, mayroong nanalo sa ating Pasko Panalo. Promo. Ayan. Si Sherwin Alfaro nasa Barangay Amihan, Project 3, Quezon City. Sherwin! Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Sherwin Alfaro, magandang umaga, Sherwin! Yes, good morning, Romel at Sister El. Nandito nga tayo sa Barangay Amihan, dito sa Project 3 sa Quezon City. At kung makikita mo, yan yung isa sa mga pamosong lugar o landmark dito sa Barangay Amihan, sa Project 3 dito sa kataan ng Nara Street. May makikita kang nag-iisang puno sa gitna ng daan at yan ay ang tinawag na Sampaloc Heritage Tree o hindi naman ito talaga tunay na sampalok kundi puno ng Nara
nasa gitna itong Nara Street at tinaguran natin na Heritage Street dahil sa matagal ng panahon na ginugol nitong naturang puno. Hindi pa simentado itong kalsada, nandito na itong puno sa daan at hindi na pwedeng putulin o baliin pa kahit pa ng panahon. Dahil ang sinasabi, may kwento itong punong ito, mahiwaga. Parang ganon. Pero nasa Center Island yung... Sherwin, nasa Center Island Ang ngayon tinutukoy mo na malaking puno na yan, hindi ba delikado yan sa mga motorista? Lalo na pagkagabi. Deklarado ng DNR itong puno ito sa Heritage Street kung kaya hindi pwedeng putulin o alisin na dito sa lugar. Pero ang nakakaalam ng kwento niyan, syempre mga taga dito sa barangay Amihan. Tatay, magandang umaga. Alam niyo yung kwento ng Heritage Street? Opo. Ano matagal na yan dyan? Century na po yan. Mahabang panahon na yan. Ano muna ang pangalan ni Tatay, Sherwin? Ano ang pangalan ni Tatay? Pangalan ni Tatay? Arturo Sibier po. Magandang umaga po, Tatay Arturo. Magandang umaga po, Sir Romel. Apo. Good morning po. Mr. El po. Good morning po, Tatay. Sige, ituloy nyo nga po yung kwento ninyo tungkol dyan sa malaking puno sa inyong lugar dyan. Ano ang kasaysayan yan? Magkasaysayan na po ito, ang puno po. Bakit po naging makasaysayan? Ano ang sabi-sabi ng mga dyan na talaga inugatan sa lugar ninyo? Merong sabi nila po, may tao po diyan sa gitna sa palo kaya hindi na pinapaputol po. May nakatira. Talaga, ha? O may nakatira sa loob, parang ganon. Hindi ba... May namumuhay na. Sabi nila po, may nakatira po kaya hindi lang pinuputol. Hindi ba agaw aksidente yan, Tatay Arturo? Kasi nasa gitna ng daan eh. Ay, hindi naman po. Alam naman nila po sa may signage naman po. May mga early warning signs. Sige, si Sherwin. Tatay Arturo ba ang mananalo sa ating Pasko Panalo promo, Ninong? Kala ko, di tayo titigil lang ng Heritage Eto, huli-huli na. Aba naman nakikinig sa radyo pala eh. Sa radyo pala talaga nakikinig si Tatay Arturo. Hindi lang sa harap ng bahay, kundi kahit nandun siya sa dulo doon sa kusina ng kanilang bahay, meron din radyo. 1984 pa ako nakikinig, kay Joe Tarok pa po. Uy, maraming salamat. Talagang avid fan. Loyal listener. Okay. Dili po. Ilan sa daily pa noon. At dahil paborito mo nga makinig ng radyo at ikaw ano oras ka nagsisimula makinig? Alas 4:30 po. Alas 4 pa lang na umaga. Alas 4:30. Kano oras yan? Hanggang hapon na po. Hanggang hapon na ba naman? Damag Sa labas po. Maghapon. Bukas po sa loob po. Lipat ulit pa ako. Bukas na sa labas. Bukas din sa loob para kung saan man siya nandoon. Dire-diretso yung pakikinig ni Tatay. Dahil sino pa rin yung mga announcer sa DZRH? Lakay Dio Calma po, saka si Sister Ellen Apit po. Aba, thank you Tatay Arturo. Eto meron kang 1, 2, 3. Aba, barya pinapamigay mo ngayon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000 pesos po. Saka sabong staff ng DZRH. Ay nako, maraming salamat at dahil para ka nakakalalong makinig ng DZRH. Meron kang vitamin. Asan yung vitamin E nila kay? Uy, drink moderate lang ha. And of course, mayroon pa yung kasama. Sister L. Meron ng vitamin E. Siyempre, meron pa yung DZRH Grocery. Ayun, kompleto. Not the friend of basket. Opo, salamat po. At siyempre, meron ka rin DZRH Umbrella. Para hindi mahamugan. Andito ka sa harap ng bahay. Pambihira. Sa lahat naman ng pinayuhan mo, Sherwin, na gumamit ng payong, nasa loob pa ng bahay. Hindi, para hindi daw mahamugan si Tatay paglalabas. Oo. Sa loob ng bahay, para hindi kayo mailawan. Sa labas ng bahay, para hindi kayo maarawan. Yan ha. At meron din kayo DZRH t-shirt. Ayan ha, para sa inyo po yan. Okay. Kaya naman sa mga ismanal ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo RH number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, thank you so kompleto. much, Tatay Arturo. God bless po. Magatid sa ating oras, 19 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
At ito, pinag-uusapan natin na while ago, yung halaga ng piso laban sa dolyar. Ang itatanong, ano naman ang pakialam namin dyan kung bumaba o tumaas ang piso laban sa dolyar? Aba, malaki po ang magiging impact niyan sa ating ekonomiya. Oo. At pagka sinabi natin ekonomiya, of course, direkta po yan nakaapekto sa ating sikmura. Tsaka, Lakay Romel, yung inflation na nararamdaman natin. Kasi pagka yung inflation po, depende po yan kung tataas ba or minsan mayroong slightly na pagbaba. Ang epekto niyan po sa mga prime commodities din ng ating yung sa sikmura, literal. Tama. At para bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag, nasa linya ng komunikasyon si Michael Ricafort, isang financial analyst at chief economist ng isang dambuhalang bangko dito sa banggitin ating na natin bansa. ng Rizal Commercial Banking Corporation. RCBC Corporation. Ayan. Magandang umaga po, Michael Ricafort, sir. Live po kayo sa DZRH, Damdaming Bayan Program. Sa ngalan po ni Boss Deo Macalma, Romel Fuertes po, at Miss Elaine Afit. Good morning. Good morning, Sir Michael. Good morning po, Lakay, Romel, at Sister El, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Direktang tanong, sir, ito po bang nangyayaring political noise sa bansa? May epekto ba ito sa halaga ng piso laban sa dolyar? Sa ekonomiya. Well, partly po, no? Kasi over the weekend lang naman po yung political noises. Though, this is not really entirely new, no? Kasi June nagsimula na po yan. Tsaka, kasama rin po kasi sa demokrasya yung political noises. Basta hanggang hanggang salita lang, hanggang rhetoric lang, no? Kasi ang importante yung rule of law, yung strong institutions of law. Kumbaga, nagagawa ng ating pamahalaan yung trabaho nila, yung reform measure para lalo mapalago yung ekonomiya, lalo mapalago yung kabuhayan, madagdagan ng mga trabaho, at encourage pa po yung maraming negosyo, whether local or foreign, to create a more conducive environment for business at and for prosperity also. Yun po yung parang hindi importante po yung hindi rin ma-distract. Pero sa demokrasya talagang yung mga tao po talagang minsan may political noises po. So ang binabanggit nyo, sir, itong political noise na ito pansamantala lamang at hindi gaanong bibigyan ng malaking atensyon ng mga investor. Tama po ba? Maaring sige, syempre nasa pag-portray din ng international media. Mas maganda sana kung wala. Ayun po yung realidad doon, no? Yung wala na lang parang tutok na lang yung mga otoridad natin sa kanilang yung mga importanteng priorities, no? Tulad sa kabuhayan, no? Yung pagpapalago ng ekonomiya, yung reform measure, yung mga serbisyo sa publiko, at pag-manage po ng overall economy, pati po yung pag-manage ng finances po ng ating pamahalaan, no? Kasi naman po, yung epekto so far mix kasi nag-gain pa po yung stock market ng 1% kahapon, no? Noong weekend lang po yung political noises. So parang hindi naman po pinagtuunan masyado ng pansin ng stock market dahil umakyat pa po yun, no? Tapos, pero yung exchange rate naman, although stable naman po yung exchange rate, no? Respetado naman po yung 59. May 2 taon na po yan. Kasi, syempre, in-stabilize yung exchange rate. Kasi importante po yan to stabilize also yung inflation. Kasi net importing country tayo, marami po tayong inaangkat sa buong mundo. Halimbawa, yung mga langis, no? Wala tayo niyan. So, ini-import natin halos lahat ng langis. Kaya nga po, importante rin. For many years and decades, no? Nag-shift tayo sa renewables. Kahit noon pa po, past 30 to 40 years or even longer than that, bawas sa konsumo ng langis, lipat na sa mga renewables, yung mga solar, wind, hydro, geothermal, yung mga renewable power, mas malinis pa po yun, no? Yun po yung biggest investors natin, no? Kasi, kaya importante, parang mabuwasan yung export, yung importation rather, no? Hindi lang tayo import ng mga langis. So, syempre, sa pagkakataon na, ngayon naman kasi langis, kahit paano medyo sa world market, medyo bumaba na siya, near the lowest in 3 years. Kasi, may hina pa rin yung ekonomiya ng China, yun po yung biggest importer ng oil at marami pong commodities. Kaya po, yun, bukod sa
langis, nag-import din tayo ng mga, siyempre yung sangkap sa tinapay, yung harina, yung wheat, no? Wala naman po tayo niyan eh. Kaya, at marami pa pong iba. Kasi free trade na po ang Pilipinas, yung mga free trade agreements lalo na, since 2010 pa, wala nang halos import taxes no, under yung mga ASEAN free trade agreements with, yun, ASEAN with China, ASEAN with other Asia-Pacific countries, kumbaga, even with Japan. So, ang natitira na lang po talagang import taxes yung sa bigas, no? Kaya nabawasan na po yan, just 15% from 35% effective early July, no? Kaya nga po bumaba yung inflation kasi binaba yung import tax sa bigas, no? Yung imported na bigas, yung import tax. Parang 20% discount. Ngayon, 15% na lang yung tax effective early first week ng July from 35%. Yung natitira pang import tariff or import tax, halimbawa sa asukal, 5%, no? Eh, bakit po mahalaga yung exchange rate natin, no? Kasi yun, dahil para ma-stabilize yung inflation, kailangan stable din yung exchange rate. At maganda naman po yung track record ng ating local monetary authorities. Na-respeto naman po yun, na-stabilize yun. At ngayon naman po, syempre, kasi that's part of managing inflation also, no? Na stable, so far, respected naman po yung 59, no? Na yun po yung record, pero respetado pa rin po, no? Parang na-stabilize naman po siya doon, no? Kumbaga manageable pa yung 59 per dollar. Ngayon, ang pros and cons yung sino po makikinabang? Yung mga kumikita po ng dollar. Tama. Yung mga OFW. Kasi masaya po sila magpapapalit. Malapit na po yung Christmas holiday season. In less than a month. Give it a few days, a few weeks. Persadong pagko-convert. Gagastos po sila locally eh. Siyempre, ang pambayad nila, paggagastos, mamibili sila sa mga supermarket, sa mga palengke, sa grocery, sa mga iba pang tindahan. Siyempre, mag-Christmas shopping sila. Panggastos, panghanda, pangbiyahe, uwi sa mga kanya-kanyang probinsya. No, magbabalik bayan yung mga Pilipinong OFW. Kaya masaya po sila mag-convert kasi medyo mataas. At karaniwan, traditionally, tama. Yung peso equivalent. Ganon din po yung ibang dollar earner like yung exporter kasi kumikita rin sila ng dollar, yung mga benta nila sa abroad. So malaki po yung palitan, no? Pati rin yung yung ibang halimbawa yung mga sa turismo, mga foreign tourists, kung gagastos po sila dito, mas marami po mako-convert na pesos, no? Ganon din po yung ibang foreign investor, no, na mag-i-invest pa lang po sa Pilipinas, mga foreign direct investment sa mga production facilities. Siyempre maglilikha din po yun ng mga trabaho, mga portfolio investment, mag-invest sila sa bonds, sa stocks ng Pilipinas. Maganda po yung palitan, no? Marami po sila matatanggap na pesos. Yung nga lang po, ang kapalit nun, syempre, pagka medyo malapit siya sa record high, syempre, pag mamibili sila, yung presyo ng ibang imported na bilihin, nataas din, no? So, yan, yung mga langis, di ba, yung mga nakaraang mga linggo, partly dahil din po sa kasi yung dollar against the peso, ang pinakamababa po niyan this year, yung 55.45 na September 20. No? Pero galing na, dito naman po talaga yung pinanggalingan yan 58.92 noong June 27. Tapos bumaba siya ng 55.45, ngayon bumalik dito sa mga malapit sa 59. Pero narirespeto pa naman po yung 59. At maganda po yung track record ng ating mga otoridad. At traditionally, yung stability sir, na ating exchange rate. pagka ganito po pong malalapit ang Christmas season, mas malaking volume ng dolyar ang inaasahan natin mula sa OFW. Kasi po, one of the biggest spending season po ang Christmas. No? Especially 1 week to 2 weeks before Christmas and even earlier than that. Kasi yung iba hindi na sa pagsabayan sa rush, sa Christmas rush. No? So, mamimili na po yan. Pati yung pang Noche Buena. Ayun po yung minimum. Siyempre, mga pangregalo pa. Yung magbabiyahe, uuwi sa kanilang probinsya. Gagastos po yan. Magbabakasyon, whether locally, lalo na kung locally, magpo-convert sila to pesos. Tapos, siyempre, yung mga parties, yung mga, siyempre, kahit ultimo yung mga exporter, yung mga kumikita ng dollar. Kung dito po yung production facility, magbabayad din po sila ng bonus. So, kung yung kinita nilang dollar, pambabayad din po ng mga bonus, no? Kahit yung mga dollar earner na iba, malaking dollar earner din, yung mga BPO. Siyempre, magbabayad yan ng pasweldo sa mga BPO. No? Kung, siyempre, yung mga kliyente nila, yung mga nag-outsource, no?
puro ano yan, karamihan US, Europe, yung mga developed countries, no? Kasi po ang statistika po, ang OFW remittances kada taon, that's $40 billion. The Philippines is the 4th largest in the world pagdating sa remittances, no? After India, Mexico, and China. Yan po yung medyo kakaiba sa ating bansa. BPO, we're number 2 in the world, no? After India. That's earning more than $35 billion per year. This year, ang estimate niya, mga 39 billion. Halos, actually, talaga na, posibleng nalagpasan na rin ng BPO revenues, yung remittances. Magko-convert din po yan. Kaya, yun po yung mga makikinamang. Siyempre, foreign tourism. Yung mga kinikita ng foreign tourism, mga $8 to $9 billion per year. Okay. So, itotal natin yun. Di ba? 40 billion sa remittances, close to yung last year 35 billion po sa BPO, so 75 billion. Sa foreign tourism 8 billion. So meron ng 80 billion kaagad na ay po yung dollar earners, no, na nakikinabang pag mataas po yung dolyar. Pero syempre, nag-aangkat po yung ating bansa. Net importing country tayo. Magkano po yung imports minus exports? Yung net importation po natin last year nasa 52.6 billion. Ang record po niyan, 57.6 billion 2 years ago no 2022. Pero at least, may panapat naman tayo yung kinikita ng mga dollar earners natin. Yun po yung panapat. Kaya nga nag-pick up din yung importation kasi may pabili po yung mga Pilipino. Kaya, Sir Michael, tapos yung, siyempre, yun po yung implikasyon. No? Kaya, maraming kitang dollars. That's a sign of prosperity. Nag-uunlad yung ating bansa. Namimili ng mga maraming sasakyan. Kasi, alam niyo po ba, yung biggest automaker in the world, ang natatala po nila, ang Pilipinas, ang number 10 na pinakamalaking market nila sa buong mundo. Number 10 po ang Pilipinas. Ganun po katindi. Kaya, syempre, ini-import po yung mga sasakyan, yung iba, ini-import din po yun. Pero hindi pong ginagawa dito sa ating bansa, pero marami rin pong ini-import. Sir, ito ganun naman. din po. Go ahead po. Sir, dito naman po, nabanggit niyo po kanina yung inflation, na pag-uusapan po natin yung inflation. Sa inyo pong pagtaya, nakikita po ba natin na yung inflation po ba natin ay bibilis, tataas po ba? Dahil kung maaalala natin, kay Romel at Sir Michael, ang dami-dami pong nangyaring kalamidad na nagdaan dito sa ating bansa. At alam naman natin, may epekto ito, no? May epekto dahil sabi nga kanina, binabanggit natin, tayo ay nag-i-import ng mga produkto natin. At gumagamit tayo ng dolyar. At gumagamit din tayo ng dolyar. So ang may mga epekto yung mga ganitong calamity, lalo na sa mga production activities na ginagawa natin. So Sir Michael, sa inyo pong pagtaya, magkakaroon po ba tayo ng slightly pagtaas ng inflation ngayong buwan kumpara po nung nakaraang buwan? Opo, ayun po yung kasama sa realidad, Sister El, no? Tama po yung punto ninyo, yung mga bagyo, no? Siyempre, yung mga malalaking sina Christine, di ba? Pepito. Mga nakaraang past month, no? Yung mga malalakas. No? Sunod-sunod po yun. Yun, may pick up. Pero, mukha namang manageable yung inflation. Kasi po yung huling tala, 2.3% ito pong Oktubre. No? Pagdating na November, may posibilidad na, syempre, mas mabilis po doon. Gawa nga po doon sa storm damage. Kasi, alam naman natin, ramdam yan ng mga kababayan natin, yung hard-hit areas. Pagka may malakas na bagyo, nanira ng mga pananim, mabawasan po yung, kasi nababawasan po yung binabiyahe, yung supply po ng mga gulay, yung mga agricultural products. So, meron pong temporary pick-up ng presyo. Yun po, lagi na lang ganun pagka storm season, pag malakas yung sira ng bagyo at kasi demand-supply po yan. Kung nabawasan po yung supply, yung demand halos pareho lang. Ngayon kasi mag-holiday season. So, yun po yung realidad. Talagang may spike, no? Pagka may bagyo. Pero, temporary lang po yun kasi dahil give it a few weeks, a few months, may planting season, magbubunga po ulit. Magkakaroon po, mag-improve po yung production, lalo na ngayon. Kasi po ang La Nina is expected to last until the early part of next year, until first quarter of 2025. Pero, basta wag yung mukha naman ng forecast hindi na mababawasan na yung number ng storms. Pero syempre, nandoon pa rin yung risk no? Na may mga bagyo pa rin, pero
for as long as may rainfall, no, wala namang masyadong mapanirang mga bagyo, that would increase the production sa agrikultura in the coming weeks and up to early next year. Makakatulong po yun eventually kasi as against naman, yung naramdaman natin early this year, kulang yung ulan, yung El Nino. Ayun, mas manageable. Basta yung sapat po yung ulan at magiging sapat po, madadagdagan po yung production ng agrikultura. Siyempre, recovering po from the recent storms. Kaya, nakatulong po talaga sa inflation din. Okay. Kasi unique po sa Pilipinas, yung pagbaba po ng import tax or import tariff sa bigas. Kasi, yun po kaya nga po, ang lowest ng inflation po natin, 1.9% po nung Setyembre. Okay. Pero mukhang dyan lang yan, hanggang early next year, mga 2% levels, no? Gawa nga po. Even the world price kasi ng mga commodities like yung bigas, the lowest in 2.5 years. No? Bumagsak na kasi galing po yan na 15-year high, July of last year to July of this year. Kasi at least, may ulan na rin po doon sa mga ibang ASEAN countries, ibang Asian countries na nag-export din ng bigas. Yung kung saan po tayo namimili. No? Kasi naapektuhan po tayo lahat ng mga heat wave, no? Since last year until early this year. Tapos na po yung El Nino noong June pa. Kaya, ayun, bumaba na rin po. Pati yun lang is at least the lowest in nearly 3 years. Yung ibang commodities, yung world price ng sugar, ng corn, ng soybean, ng wheat, the lowest in 3 to 4 years kasi mahina pa rin po yung ekonomiya ng China. Kaya, ayun po, makakatulong po yung sa inflation. At kung relatively stable naman po yung exchange rate, no? Ayun naman po, maganda yung track record na nag-stabilize po dyan. Ayun po, may posibilidad pa rin na yung inflation, ayun, nandun sa 2% levels. Kumbaga, ang importante po kasi, mas mabilis po yung paglago ng ekonomiya. Kung mag-grow tayo ng malapit-lapit sa 6%, yung paglago ng kabuhayan, ng produksyon within the borders of our country, yung mga kita, kumpara sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin compared to a year ago, mga 2%. So that would be, ayun po kasi yung target ng central bank sa inflation, 2 to 4%. As long as that is manageable. In fact, nagkakatapos sila ng interest rates para lalo pa pong matulungan yung ating bansa, yung ating ekonomiya. Kasi yung US nagkakat na rin po ng interest rates Kaya, ayun, as long as yung world commodity prices behave sila within the target yung mga inflation din po sa Amerika. So kung magkakat pa po ng interest rates yung Amerika, magkakat din po ng interest rates yung ating bansa at bababa po yung financing costs. Tapos dataas yung demand sa credit, magpipick up yung investments, magpipick up yung global trade. Yung employment, maganda po yung employment data. Among the best, yung employment data natin in nearly 20 years. No? Since revised record started in 2005, kumbaga unemployment rate is down to 3.8%. No? Ang pinakamababa po niyan, 3.1% noong December last year at noong June. No? That's the lowest on record, no? Magmula nun, revised record started nearly 20 years ago, since 2005. But mukhang pumupunta na po tayo doon sa yung estado na nag-i-improve na yung unemployment rate, mababa na, kumpara na doon sa, it's comparable to the more developed Asian and Asian countries. Dati po mataas po yan, 6-7%. Kasi po, halimbawa sa BPO, yung mga outsourcing, 1.8 million Filipinos na yung employed nila, yung BPO sector. 20 years ago, 100,000 lang. At ang estimate ng Industry Association, yung BPO, pwede pa po mag-gain ng additional 700,000 employees yan for the next 5 years. So, maraming salamat. Malaking tulong. Maraming salamat, Michael Ricafort, sir, sa dami ng inyong paliwanag. Marami kaming natutunan. Sir, marami kaming natutunan. Pero ang maganda dito, Lakay Romel saka Sir Michael, at least hindi naman pala ganun katindi yung magiging epekto sa atin kahit may mga ganitong nangyayari sa ating bansa. Kahit humihina ang piso. So, may positive pa rin. Yung ekonomiya natin ay mabilis na lumalago. Sir Michael, maraming salamat po. And for sure, ang ating mga viewers at listeners ay marami din pong natutunan sa inyo. And thank you po for taking our call at sa pag-educate po sa ating mga kababayan. Salamat po. And more power, Sir Michael Ricafort. Salamat din po, kay Romel at Sister El at sa inyo taga-subaybay. Magandang umaga po. Thank you po. Magandang umaga. Meron tayong ang oras natin, alas 9:39 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Meron pa tayong 13 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ay, batiin ko lang, Sister L, itong mga kasama natin sa Hanap Buhay, ha? Sila ay sumusubaybay sa ating programa. Yung mga bumubuo ng Central Luzon,
Media Association Olongapo Zambales Chapter. Aba, ngayong araw pala ang induction of officers ng mga kasama natin diyang media na nakabase sa Olongapo Zambales. Yan ay ang kanila aktibidad gaganapin ngayong alas 10 ng umaga sa Welts Bar and Restaurant sa Subic Bay Pre-Port Zone. At congratulations sa kanilang presidente na si Dante M. Salvania at Vice President Jonas Reyes. Gayon din sa mga Board of Directors, sina Kuyang Vic Viscocho Jr. At Crystal Grace Barcoma, Frederick Pakuan, at syempre doon sa iba pang mga Board of Directors at mga miyembro ng CLMA Olongapo Zambales Chapter. At syempre isa sa mga miyembro ay ang ating kasamang si Kuyang Ray Nadar. Yun. Mabuhay kayo mga kapatid sa hanap buhay at congratulations. Aba, may mga nagko-comment dito sa ating Facebook Live. Pero bakit may ganitong komento dito? Ano sabi? Sabi dito la kay Romel noong panahon, sabi ito Vale Paredes ang kanyang username sa Facebook. Anong sabi? Ang sabi niya, noong panahon daw ni Pinoy, mabango siya sa mga media men dahil may bigayan. Ngayon, mabango rin si BBM sa mga media men. Romel at Sister L, magano bigayan ngayon? Sabi niya, idol na sana kita, Sister L. Kaso wala ka rin pinagkaiba. Di ko alam kung saan niya nakukuha itong Basta isa lang po masasabi namin, wala pong bigay. At kami po ay nagtatrabaho. Sino yung nagpabot na mensahe? Kaya ako binasa ko to kasi gusto natin transparent. Pakasabihin niya, dinidedma natin ang komento niya. Vale R. Paredes ang Facebook name. May ebidensya ka ba? May ebidensya ka ba? Baka mamaya ikasuhan ka namin. May ebidensya na mahirap sa atin yung nagpaparatang tayo, walang kakibat na ebidensya. Siguro, ganon. Siguro lang ang masasabi natin sa ating mga kababayan, kung hindi po nagkakatagpo minsan ang mga opinion po namin at opinion po ninyo. Huwag kayong magagalit. Huwag po kayong magagalit. Kasi parang kayo din po yan, may opinion po kayo. Nire-respeto natin. Nire-respeto po namin yun. So magrespetuhan lang tayo. Kami po ay may opinion din naman importante. kami. So we are looking forward na ire-respeto nyo po ang opinion namin. Katulad po ng pagrespeto namin sa opinion ninyo. Sa paniniwala ninyo. Dahil kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay nakikialam at may pakialam po tayo sa ating bansa. Pero yung magbibintang po tayo ng hindi maganda, kahit po hindi po sa amin nila kay Romel, maging sa ibang tao na lamang po hindi po yun maganda. At saka, halimbawa, ganun din ang gawin sa inyo. Pagbintangan kayo na ganito ganyan, tapos wala namang ebidensya, di ba? Unfair. Yan po ay paninirang puri na hindi po maganda. Bago uminit ang ulo mo. Actually hindi uminit ulo ko sa kanya. Gusto ko lang maliwanagan siya. At saka hindi maganda na magkokomento siya sa publicly. Ang tanong, ilabas mo ang ebidensya mo. Ayun. Hello kay Vale Paredes. Ilabas mo yan kung mayroon man. And hello kay sa mga nakatutok sa ating YouTube channel. Mamaya po babasahin namin ang damdamin ninyo tungkol sa mga issue. Pero puntahan muna natin ang kamera, Lakay Romel. Dahil apat na Office of the Vice President officials na una nang nakontempt, binigyan daw ng forlaw ng House Blue Ribbon Committee. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky, magandang umaga. Magandang umaga, Sister Ella Tromel. Palalayain ng apat na opisyal ng Office of the Vice President na unang nakontempt at pinapaaresto ng House Blue Ribbon Committee o ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang motion ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano sa hearing ng komite na natapos kaninang madaling araw. Sa motion ni Paduano, kinonsidera ang pagharap na ito para sagutin ang issue kung papaano ginastos at ginamit ang 2022 at ang 2023 confidential funds ng OVP. Ang pinayagan na makalaya ay sina Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng OVP, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer, at ang kanyang may bahay, si Sunshine Fajarda, dating Assistant Secretary ng DepEd. Pakinggan natin ang motion ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano.
May I move, Mr. Chairman, to grant Mr. Limel Ortonio, Ms. Sansen Fajarda, Ms. Gina F. Acosta, and Mr. Edward Fajarda to be granted the furlough, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion to grant. Second. Duly seconded. Nilinaw ng komite na hindi pa inaalis ang contempt and arrest orders laban sa 4 na mga opisyal. Samantala, si Acosta isinugod kagabi sa Veterans Hospital matapos sumama ang pakiramdam habang tinatanong sa hearing. Ako si Nyog Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, isang tanong lang. Kailan uli ang susunod na hearing? Wala pang sinasabi kung kailan ang susunod na hearing ng Good Government Committee. Katatapos lang kasi, Romeo, baka tulog pa yung mga miyembro ng komite. Kanina mga 2:00 ng madaling araw. Okay. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Papahan na lamang. Balik sa iyo, Romel at Sister L. Maraming salamat, Manang Milky, dahil naalala na niya ang pangalan ko. Hindi biro lang. Love you, Manang Milks. Pero alam mo, Laki Romel, marami ang nagko-komento pala sa ating YouTube channel. Sabi dito, ni Glenna Oriel, iniimbestigahan ng confidential fund, gustong mag-people power. Bakit kami sasama? Kayo nagpasarap sa milyones, tapos magbilad kami sa araw sa people power? Sabi niya, yun ang kanyang damdamin. Opinion niya yan, di ba? Happy birthday muna kay Director Alvin Limlingan ng BBP. Ayan, ang pagbati mula kay Francis Coaco. At binabati rin ni Francis ang kanyang nag-iisang asawa. Ang pangalan ay Risa. Ayan. Risa. Ay, ano? Nida. Ano ba naman ako? Francis Coaco, binabati ang kanyang... Bakit ibang pangalan? Baka hindi makauwi si Kuya Francis sa bahay nila. Laki Romel, sinasabi ko sa'yo. Oo, ang dami kasi pinapakilala nito. Francis na to. Sabi, ikaw talaga, wag kang ganyan iba-ibang pangalan good boy yan, sinasabi mo. si Francis Coaco. Sabi dito ni Chamba lang, wala na po kaming pakialam sa issue ng bangayan ng mga opisyal. Kasi kahit magpatayan pa yan, sila, di pa rin naman kami yumayaman. Yun ang kanyang opinion, Laki Romel. At baka meron ka dyan. Sabi ni Wilbert Cadema, sa mga gusto pumunta ng rally, punta sa EDSA Shrine. Madami na tao ngayon sa mga gusto sumali sa rally ngayon. Ongoing na daw. Totoo ba yan? Ang sabi ni Eddie Castillo, good morning po, senior citizen. Uy, magandang umaga po. Salamat po sa panonood. Watching from Bacoor, Cavite. Good morning, Eddie Castillo. At batiin natin ng isang magandang umaga si Ohenso D. Hindi na raw siya umaasa sa mga politiko na umayos. Inaasahan ko na lang ay bonus at 13th month pay sa December. Uy, malapit Kaya, na. hello boss, good morning. Aba, sana all. Hello kay Vigilante, magandang umaga sa iyo. And hello din kay JSF, sa JSF Printing Services. Oo ma'am sir, lumalago ang trade deficit, sabi niya. Trade deficit. Deficit, ayan. Sabi ni Orlando de la Cruz, pwede po kayang malaman ang mga tumatanggap ng Intel Fund at magkano? Sabi niya, Laki Romel. Meron ditong nagpabot na mensahe, kaya nga daw confidential fund. Bakit nyo tinatanong kung saan ginamit? Kaya nga confidential eh. Pwede ba yun? Kung gano'n na mga katwiran, lagot na ang pondo. Ang mga kahalintulad na pondo ng iba pang agency ng gobyerno. Kasi hindi lang naman ng OBP at ang DepEd ang may confidential fund. Pati yung ibang government agency, meron din. Ang binabanggit nga natin, Laki Romel, di sana wala na lang confidential fund itong ibang mga ng gobyerno, sangay ng gobyerno na hindi naman talaga dapat. Tama. Dahil ang mga sangay ng gobyerno lang, mga ahensya, sana ang mayroon ito, NBI, AFP. Kasi PNP. Ano to ng national security ang usapan dito, Laki Romel. Pero kung ang iba't ibang
Ano-ano pa ba ahensya ng gobyerno Naku, ang merong marami yan. confidential fund na hindi naman, bakit? Anong purpose? Bakit kayo nagkaroon ng Intel Fund? Para saan? Ang tanong. Hindi naman ang mandato ninyo, hindi naman sa intelligence. Wala naman sa intelligence. Oo. Wala namang usapin. Kaya Ang nga sakit sa ulo, Lakay Romel, ano? Siguro yan isa sa dapat pag-aralan. Siguro, Lakay Romel, yung mga ahensya ng gobyerno na talaga namang alam naman nila na hindi naman talaga sila dapat mayroong confidential fund dahil wala naman kinalaman pagdating sa security, national security o kaya anong intel ba ang kailangan ninyo? Ba't kailangan ninyo ng confidential fund? Wag na silang sabihin, hindi namin yan kailangan. Tama. Hindi kami hingi yan. Wala, kahit sabihin natin binibigyan kayo, wala naman siguro, bigyan kita confidential fund, hinihingi ng ano yan dapat may confidential funds din kami kasi ito meron. At since kayo dyan sa Kongreso, pinagtatalunan nyo yung confidential fund na yan in aid of legislation, bakit hindi kayo magmungkahi tulad nga ng binanggit mo na gawing centralized na lang ang alokasyon ng confidential fund. Ibig sabihin, doon na lang talaga sa mga ahensya na nangangailangan ng naturang pondo. Na dapat lang talaga ay meron silang pondo para makapagtrabaho ng maayos. At para sa intelligence. Intelligence talaga mapunta. Kasi napakahirap naman yata nun Lakay Romel na confidential fund. Of course, confidential. Hindi mo naman po kasi pwedeng habang ino-audit mo yan ay uusisain mo. Saan mo to ginastos? Paano mo pa tinawag na confidential fund yan? Diba? Kaya nga confidential fund, yun nga yung argument, confidential fund. Pero ang tanong, ito bang ahensya na ito ay dapat ba talagang merong deserve ba confidential itong fund? paglaanan ng confidential fund? Samantalang napakalayo ng mandato nito? Halimbawa, Anong connect? Halimbawa, yung Department of Education. Hindi ba po pwede na yung confidential fund ng Department of Education i-turn over na lang sa halimbawa sa National Intelligence Coordinating Agency, yung NICA. Hindi ba? Kaysa sa DepEd, syempre ang initial na... Ang NICA dapat mayroon talaga. Ang initial na mindset ng mga kababayan natin, yung mga ordinaryong Pilipino, bakit nagkaroon ng Intelligence Fund? Ang DepEd, hindi ba? Oo, diba? Dapat lang nga, of course, DND, Armed Forces of the Philippines, PNP, dapat talaga PNP. NBI, dapat po yan ay mayroon yung talaga. Presidential Anti-Organized Crime Office, di ba? Yung PAOK. Ayan. Pwede yan. Yung mga law enforcement agency. Pero kasi ang ito tiningnan ko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nakatanggap ng 18 million. Habang Intelligence ang fund yan, confidential funds. Habang ang Department of Transportation ay mayroong 405 million pesos. Biruin mo yan. So, ang tanong, saan nila kailangan mo ba ng confidential fund sa pagpapatakbo ng tren? Mukhang hindi naman, Lakay Romel. Transportation Oo. Kasi, gusto ko na lang, ayoko na nga magsalita. Talagang nakakatawa. Oo, kasi tatawanan lang natin dahil parang medyo hindi yata na may mga ahensya ng gobyerno na nabibigyan. Ang NBI, given, kailangan po talaga nila yan. Actually, dapat silang bigyan ng malaking Mas pondo. malaking Lalo na ngayon, Lakay Romel, napapansin mo, ang NBI, sa pangunguna ng NBI Director Jaime Santiago, napakabilis magtrabaho, Lakay Romel. Talagang nagtatrabaho at yung function talaga nila, ginagawa nila. Pero, di ba? Oras na daw para magpaalam. Tita Malu, sabi sa amin, extend daw kami. Oo. Sige, basa ka pa. Sabi ni Miss May, kailangan daw namin mag-extend. Sige, basa ka pa ng ilang komento pero ito, dyan. puntahan muna natin ang ilang komento. Sabi dito ni Emerald Sven. Dapat investigate lahat ng agencies na may intelligence funds para fair. Dapat. Yun nga yung tinutukoy namin nila kay Romel. Dapat. Sabi dito Lakay Sister L, alisin na lahat ng source, source lang alisin yan na daw lahat dahil source lang yan ng corruption. Well, may sabi yan ni Arsenio.
Senator, gusto pa ba, Senator nga, gusto pa dagdagan, bakit po kino-question ninyo? Sabi ni Senyorita Tiffany _Nicole. Tanong niyo po kay BP, wag magmagaling. Sabi naman niya ni Senyorita Tiffany Nicole. Lakay Romel, shoutout mo daw to si Marilu Geronimo. Marilu Geronimo. Idol ka daw Good niya. morning. Shoutout from Cabanatuan City. Ay, maraming salamat. Ayan, Marilu Geronimo. Ayan. And hello kay Miss Emily Gamboa. Sabi niya doon sa nag-comment kanina na tungkol doon sa mga tanggap-tanggap na sinasabi niya, sabi ni Miss Emily, asar ka pero nakikinig ka pa rin sa kanila. Sino ngayon ng TANGA? Ha. Sabi niya, kasuhan mo, di puro ngaw-ngaw. Ang hit ka ng taon sa... Ang sabi naman Na ni Gigi. Melvar Gatchalian, magandang umaga sa iyo, Melvar Gatchalian. Sister L at Lakay Romel, sobrang bitter ang buhay niyan. Kasi di na ayon yung paniniwala nyo sa paniniwala niya. Yung mukhang basher kanina. Sabi ni Ryan Villa, batiin naman daw natin ang mga taga-barangay Mamuyaw, Tanay Rizal na nakikinig ngayon. Shout out po sa inyo dyan. At meron tayo pasado alas 10 ng umaga at oras na para tayo magpaalam. Yes, at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, tumutok at sinamahan po kami ni Lakay Romel. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa atin, Lakay Romel, ng kanilang damdaming bayan. Thank you so much po. At sa ngalan ni Lakay Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Susunod na si Miss May Binauan. Oras natin. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.